Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Malugod kong binabate at minamahal kayong lahat sa panibagong araw. Lolo, bumalik ka na naman. Guwapo kong anak. Mga kaibigan, mamimili tayo ngayon ng pagkain para sa kambing, manok, bibe, kalapati at gansa. Kamakailan, namili ako ng pagkain ng aso sa palengke. Pero hindi ko pa natuloy. Sabi ko nga, bibidyohan ko sila habang pinapakain ng masarap na handa. Ayusin din natin yon sa lalong madaling panahon. Naubos na ang pagkain ng mga manok at kambing. Pupunta sana ako para mamili ng pagkain nila. Naisip ko na habang namimili, videohan ko na rin para sa inyo. Gusto niyo yung mga video habang namimili ako? Ngayon, bibili tayo ng maraming pagkain para sa kanila. Baka kumuha rin ako ng kung ano para sa mga aso. Siguro kung bibili ako para sa mga tuta ko bibilhin. Kasi ibang aso araw-araw naman sila may manok, kaya bukod sa manok, hindi na ako masyadong bumibili ng iba pa para sa kanila mga kaibigan. Pero iba ang pagkain ng mga kambing. Kumbaga, binibili namin lahat ng klase ng pagkain para sa kanila at hinahalo-halo bago ibigay. Ngayon, mag-aanda na ako dahan-dahan. Alis na ako. Pakiusap ko lang sa inyo bago ako umalis. Sana wag ninyong baliwalain. Pakisuportahan naman ako sa pamamagitan ng pag-like ng video na ito, pag-subscribe at pag-iwan ng komento. Matutuwa talaga ako. Tara, dahan-dahan na tayong umalis. Magpapatuloy tayo sa harap ng tindahan ng pagkain mga kaibigan. Mga kaibigan, nandito na tayo sa palengke. Punan mo rin si Isabel ko. Nasa loob ng sasakyan si Ginang Isabel at naghihintay. Ngayon dito tayo bibili ng mga kailangan ng ating mga kambing, manok, bibe at kalapati. Lahat sila. Aliga, tignan natin. Pumasok tayo sa isang tindahan. Diyos, salamualaikum. Sana'y maging magandang tagpo ng negosyo mo. Alaikum salam, maligayang pagdating. Salamat, mabuti naman. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Salamat. Dumating kami ngayon, sabi ko, bibili ako ng mga bagay para sa mga kambing. Ayos ba? Sana, sige po. Pakiusap, kailangan namin ng pakiin para sa kordero. Ayos ba? Pakain pampalaki ng kordero. Pakain pa palaki ng kordero, binibigay ko sa mga batang kambing, di ba? Sige. Anong tatak meron? Irish at telur. Alin sa tingin mo ang mas maganda? Para sa akin, pareho lang sila. Sige kuya, ikaw na lang bumili. Ayos ba? Sige. Hindi ba ito yung binibigay hanggang 6 na buwan? Oo. 8 buwan na pero patuloy pa rin kaming nagbibigay. Wala namang masama. Ilagay muna natin dito tapos saka natin ilalagay sa sasakyan. Sandali, tutulungan kita. O kaya halika dalhin na lang natin ang sasakyan mo doon. Talhin natin. Ngayon, hayaan mo muna manatili yun diyan. Kailangan ko pang ilabas ang mga laman ng trunk, mamaya natin ilalagay. Ngayon mga kaibigan, sa mga batang kambing na ito, wala masyadong pakain para sa batang kambing sa merkado. Kaya pinapakain namin sila ng pakain pampalaki ng tupa para lumaki sila. Bukod doon, may mais ka dati dyan. Nasaan na yun? Sabi mo may dumating na bago. Paano? Oh, Parang bilog ito. mais. Lutong mais. Hindi ba ito pakinabang para sa kanila? Siyempre. Tingnan mo, may mais tayo dito. Ipakita mo ng malapitan, kakainin naman nila yan, di ba? Kakainin, bakit hindi? Ayan, tingnan ninyo mga kaibigan. Ganito ang mais na nakikita ninyo. Ilan ang protina nito? 8. Magkano ito, men? Dapat 680 ito. Pareho lang din ang dalawa na ito. Ito rin ay 680. Sa tingin mo, mas maganda ba ang flake ko ito? Hindi ko alam kuya kasi bagong dating pa lang ang produktong ito. Kaya marami na rin kaming naibenta. Nakasulat ba dito ang protina? Wala namang protina dito eh. Kunin na rin natin ito. Subukan natin ito minsan. Kunin din natin itong sako na ito mga kaibigan. Ito yung bagong dating na mais. Tinatawag itong popcorn. Pati manok at bibek kakain din ito. Talaga? Naisip ko rin kung pakinabang ito. Hindi ba't ang mais na ito ay pampataba? Siyempre. Para tumaba ang mga hayop. Binili rin namin ang mais na ito. Pagkatapos doon, alam mo ba kung ano pa ang kailangan natin, kuya? Ano ang kailangan? Ano itong lutong pagkain na ito? Sabi niya, pagkain daw ito para sa pagpapakain ng batang tupa. Doble row yun para sa batang tupa. Ibig sabihin, kapag dadalhin na ito sa katayan. Hindi para sa amin yan. Sige, sibada na lang. Durukin na lang ang sibada. Durog na sibada ang ibigay mo. Yung normal na sibada na binili ko nung nakaraan, hindi masyadong nagustuhan. Wala rin namang normal na sibada, durog lang ang meron. Sa ibang lugar ko yun binili, hindi nila masyadong nagustuhan. Aba? Hindi nila kinakain at walang normal na sibada. Bumili ako ng simpleng sibada. Tinanong pa nga kita nung nakaraan. Sabay? Tara, kunin natin ito kuya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Walang problema. Ganito rin. Ilipat natin ang sibada doon mga kaibigan para ito sa mga hayop para magka-protina at tumaba sila. Gets nyo? Huwag nyo maliitin ang mga kambing. 5 lang sila pero buwan ang gastos ko halos 10 bilyon. Mga biik pa lang sila, di pa lumalaki. Kuya, ano pa kaya ang pwede natin ibigay sa kanila?
Tama na kuya. Sinasabi mo, tama na ba? Tama na. Alam niya kung gaano sila kahalaga sa akin. Halika, tingnan mo. Nalampasan na nila ang iba't ibang pagsubok. Oo. Hindi nila nilalaplap yun, nagkaroon kami ng ganung problema. Kamakailan lang sila, nagsimulang dilaan yun. Ngayon, para explain mo sa amin ang tungkol sa asin na ito, bakit natin ito ibinibigay sa mga kambing, kuya? Ito ay mineral kasi. Wala naman talagang masyadong ipapaliwanag kasi ito ay mineral. Kung paano kailangan ng tao ng asin, ganoon din ang mga hayop. Kailangan din nila ng asin. Kailangan ito, hindi ba? Oo naman. Kailangan talaga nating kunin ito. Likas lang ito. Palaging dinidilaan ito ng mga kambing, mga kaibigan. Natutugunan nito ang pangangailangan ng hayop sa asin at mineral. Oo. Kunin natin ang isa sa mga maliit, kuya. Pumili tayo ng isa sa maliliit. Magkano ang kilo nito ngayon? 6 na ang kilo nito. Sabi ko maliit lang, pero malaking bato na naman ang binigay mo. Maawa ka naman, ha? Pakiabot naman yung maliit dyan, kuya, yung nasa kabila. Hindi nila kakainin yun. Aha. Baka sa mga bakalang pinapakain ng mga tao ang ganyang karami. Ilang kilo to? 6 na kilo lang naman. Mga 40 lira lang naman. Sige, kinuha na rin natin yon. Magkano na ngayon ang isang sako ng trigo, kuya? Ang isang sako ng trigo ay umaabot ng 800 lira. Sa totoo lang, may trigo naman tayo, mga 20 kilo din. Kung meron naman, hindi na kailangan. Kumuha na lang tayo ng mga 10 kilo. Kuya, maganda ka ng 10 kilo para sa amin. Hindi kailangan ng sobra. Oh, ganito. Kuya, bigyan mo kami ng 10 kilo. Trigo! Halo-halo lang ngayon, mga kaibigan. Kuya, bigyan mo silang lahat. Manok, kalapati, batang kambing, lahat sila. Hindi ko na sasabing pang isang buwan, pero ito yung pamimili para sa 2 linggo. Kinakain ito ng mga alaga namin. Mayroon ba tayong pagkain para sa mga kalapate? Wala. Wala ba talaga? Walang pagkain para sa mga kalapate. Wala ring halo-halong pagkain, ano? Wala. Ano ang meron para sa mga aso? Tingnan din natin para sa kanila. Halika, kukuha ko ng para sa mga tuta natin dito. Kung tuta. Hindi, bibili ako ng wet food. Oh, wet food. Mayroon tayong dry food. Kumuha tayo ng 2 nung cat food na yun, kuya. Pang ngayon lang muna. Maganda ang wet food, pero bihira ko itong ibigay, kadalasan sa umpisa lang kasi madali kainin. Hindi rin mataas ang nutritional value nito. Ang mahalaga, kainin ng hayop ang pagkain na inilalagay mo. Ngayong araw, gagawa ako ng kabutihan at bibilhin ito dahil gusto nila ang mabango nitong aroma. Sobrang gusto ito ng mga aso. Ano pa kaya pwede natin bilhin, kuya? May pagkain ng tupa at sibada na tayo. May iba pa ba tayo magagamit? Iba pang bagay. Hindi ko alam, kayo makakaalam niyan. Kami rin, kulin natin yon. Kumuha rin tayo ng durog na mais, ha? Kinuha na natin itong mais, haluin na rin natin. Anong masama doon? Pwede naman kuya, may mais ka na kuya. Para saan pa ang durog na mais? Pinapakain ko ito sa kambing, batang kambing at manok. Oh, sige. Ha? Sige. Mabigat ba kung dalawa? Hindi naman, hindi mabigat. Hindi ako nagreklamo dahil kinuha mo. Kung ganon, bigyan mo na lang ako ng maliit, 200 lira na lang, kuya. Sige. Wala ba kayong ganitong sako na maliit? Meron. Katsurat dito. Sako. Natatapunan mo na ito mamaya, eh. Sandali lang. Kuya, kung pwede maghanda ka ng mga 200 o 300 lira na halaga para sa amin, kulin na rin natin ang durog na mais, mga kaibigan. Tingnan ko muna kung may iba pang magagamit. O kuya? O, ilagay na rin natin yon. Ibubuhos ko na ba ito? Wag mo ibuhos. Hindi ko ba ibubuhos? Ilang kilo na ito? 5 kilo ang bawat isa nito. Sige, 10 kilo ay sapat na, ha? Oo. Ilalagay din natin yan dito kuya. Bigay mo kuya, 10 kilo ng durog na mais ang binili natin. Eh dahil kumuha na tayo ng ibang mais, hindi na ako kumuha ng marami. Dapat sana isang sako ang kukunin ko. Ilagay ko na sa loob. Yung trigo ba? Oo. Sige, hayaan na lang din natin ito dito. Sige, ano na nakuha natin kuya? Trigo, durog na mais, yung mais na ito, pake sa kordero. Ano ulit ito? Sebada. Sa badang pinapino. Tingnan ko nga, kasi tuwing naisip ko, bumabalik sa isip ko. Bakit hindi mo naman ibinebenta ang halo-halong pagkain ng kalapate? Hindi ko alam kuya. Hindi ba masyadong bumibili ang mga dumarating? Dati naman kami nabebenta nito. Ano to? Alim? Ito! Halo yon. Ano ang laman nito? May dinurog na putil dito sa loob. May ganitong bagay. Tinatawag nila itong mix. Ito ang ginawa ko. Pareho lang. Nakasako na. Pakain pa ito sa batang tupa? Oo. Makaro ito. Alin naraan, mahigit ito. Pero magkano nga ba?
Puro 40 kilo, kuya. Pero yung pagkain ng batang tupa, sigurado bang magandang kalidad nun? Kunin mo. Kuya, kakainin ba ng kambing ang sapal ng beet? Di ba pagkain niya ng mga kalapate? Oo, pagkain ng kalapati. Pagkain pa yun ng badji. 6 na rang. Ano po? Anong pagkain yun? Alin? Yung nakikita mo, Yung baji. hindi ba? Ang laki pala niya. Baji. Makakatulong ba itong sapal ng beet? Hindi. Kailangan mong sukatin at ibigay ang sapal ng bit. Kailangan mong gumawa ng maraming bagay tulad ng dinurog na butil, darak. Kukuha rin ba ako ng darak? Pero ano bang gagawin mo? Para sa kami. Bumili ka na nga ng marami niyan. Hindi ba? Hindi na kailangan. Lahat ng yun ay nasa pakain ng kordero. Ayan mo na. Kung ganoon, hindi na ako bibili ng dalak, mga kaibigan. Sabi niya, hindi na rin kailangan ng sugar beet pulp. Marami ka nang binili. Alam mo, inaalagaan ko ang mga kambing parang aso. Hindi ko sila pinapabayaan. Tandaan nyo, nung dumating sila, hindi na sila katulad ng dati. Napalaki talaga namin sila. Kung negosyo ang abol mo, hindi ka kikita sa kambing, dapat mo silang palakihin. Pero kami, inaalagaan lang namin sila bilang hobby. Parang aso, mahal namin sila. Hindi sila kambing, inaalagaan namin sila na parang mga anak, mga kaibigan. Wala na ako nakikitang dapat bilhin na yon. Tama? May 20 kilo na tayong trigo sa sasakyan at kumuha pa tayo ng 10 kilo. Kumuha tayo ng 10 kilo ng mais, nabili na rin natin lahat ng barley, pagkain ng tupa at iba pa. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang ipaalam na wala sa mga nakikita ninyong brand ang inendorso, para lang malinaw. Huwag ninyong isipin yun, mga kaibigan. Marami tayo binili pagkain, kaya oras na para bilangin lahat. Tingnan natin gastos, curious din ako. Kuya, bibilangin ko na. Isang sako ng barley, 6 na rang at 50. isang sako ng pagkain ng tupa, 7 rang at 70. isang sako ng mais na yon, 6 na rang at 80. 200 lira na halaga ng trigo, Oo. 200 lira na halaga ng durog na mais. Oo. Bumili kami ng 80 lira na halaga ng pagkain para sa tuta. Oo. Bumili rin kami ng 40 lira na halaga ng bato. 40 lira rin yun. Ano pa bang binili natin? Kasama ba sa binilang mo ang dinurog na sibada? Bilang natin. Wala na bang iba? Wala na. Sige. 5,000 at 20 lira. 5,000 at 120 lira. Abutin tayo ng 2 o 3 linggo dito, kaya kayo na ang magkwenta, mga kaibigan. Kailangan mas marami pa. Kuya, binibigyan ko rin ng mga manok. Oo. Nakuha mo, halo-halo naman binibigay natin. Pato, kansa, guess mo. Sila, malakas kumain. Kumakain ng gansa, kumakain ng gansa. Isa, tatlo. Ang pato rin ay maraming kumain mag-isa. Kumakain siya. Halimbawa, sa isang araw, ako naman yun ng mga kambing. Anong ginagawa mo sa pato? Libangan ko yun doon. Oo. Gusto ko sila kasi makanda tingnan, gets mo? Magkakambing yan, pero kung gagawin natin to, wala rin tayong kita sa kambing. Natututo pa lang tayo ngayon. I-swipe na lang natin sa card, kuya. 5,000 at 100, tama ba? Oo. So ano lang ba ang 5,000, mga kaibigan? Ako ay nagtatrabaho. Ngayon, ako ay isang empleyado. Sige na, sana'y maging maayos yung trabaho mo. Sige kuya. Tapos na usapan natin, mga kaibigan, lilipat tayo sa kabila. Sige kuya. Doon din. Ang mga kambing. Ilagay natin sa bagay. Ilalagay natin ito mamaya. May mga kampana at kwelyo ang mga kambing. Tingnan natin ang mga yon. Tuloy tayo sa pamimili doon, mga kaibigan. Sige, kuya. Heto kuya. Tara na. Ano to? Kasi siguro to, ano? Silapag mo rin yan dyan. Saan mo ilalagay yung mga bagay na yan? Ilalagay ko na lang sa likurang upuan. Sige. Kasya naman, di ba? Sige, salamat. Ilalagay ko ang bato sa likod ng upuan. Nandito na tayo sa isa pang tindahan, mga kaibigan. Titingnan ko rin kung may magagamit tayo dito. Tara, tingnan natin. Dito, makikita mo ang iba't ibang klase ng gamot at bitamina. Ngayon, tingnan mo. Pero dito, may ganitong spray. Sabi nila, siguradong solusyon daw ito sa mga gumagapan at lumilipad na insekto. Epektibo daw sa karapata, pero pwede rin kaya sa pulgas. Hindi naman nakasulat na para sa pulgas. Bibilhin pa rin ba natin? Karapata, alaktan, putakte, langaw, lamok. Nakasulat pala, kuto at pulgas. Kubuha tayo ng isa nito, ayos ba? Gusto ko rin kumuha ng mga wet food. Sabi dito para sa adult, magkano naman yung para sa anak nito? Hintay ka, tatanungin natin sila mamaya.
Kumuha rin tayo ng dalawa niyan. Gusto ko ang tumingin ng kampanilya para sa mga kambing, pero mukhang wala dito. Ayun may mga kwintas doon. Kunin ba natin yung mga kwintas na yun? Tingnan ko nga kung ano itsura nun. Tapang balas. Sabi niya, 100 lira. Yung mga yun, may mga mata ng masamang espiritu, di ba? Kumuha tayo ng dalawa nito, mga kaibigan. Kumuha tayo ng dalawa nito, ayos ba? Anong meron dyan? Bakit na ibon? Naku. Meron kaya silang pagkain para sa kalapati? Ha? Kung ito ang ibibigay ko sa kalapati, magugustuhan kaya nila. Ano sa tingin ninyo? O baka hindi ko muna bilhin ngayon, hindi ko kasi alam kung kakainin nila o hindi. Kailangan natin magtanong tungkol sa pagkain ng kalapati. Sige, dito rin naman tayo, may binili ngayon. Wala pa lang ang panilya, kung meron sana bibili ako para sa mga kambing, 2 kwintas lang ang nakuha ko. Basta pagkain para sa mga alaga. Susubukan ko ang gamot na ito para sa pulgas. Anong meron dito? Lahat na nakikita mo dito ay mga gamot. Siguro para ito sa mga baka. Wala pa akong nakikita ang kapansin-pansin. Sa rayon, ganito muna ang pamimili natin. Ngayon, dahan-dahan na tayong pumunta sa bukirin. Ayos ba? Doon natin ipapamahagi sa mga bata ang mga bagong binili nating pagkain. Tingnan natin kung magustuhan nila. Curious ako. Huwag niyo rin akong bigyan. Paki-like naman ang video na to bilang suporta, mga kaibigan. Mga kaibigan, pupunta sana ako ngayon sa bukid. Naisip ko na habang nandun na rin, kumuha na rin tayo ng dayami para sa mga kambing. Alam nyo naman na hindi sapat ang pakain lang. Dumaan tayo kay Tiyong Ismail na nag-aalaga ng kambing. Kuya, salamualaikum. Alaikum salam. Anong ginagawa mo, kuya? Kumusta ka na? Tuloy ka. Hello, ate. Sana hindi ka mahirapan. Salamat, maraming salamat. Kuya, dumating na kami. Namili na naman kami. Sabi ko, habang nandito ako sa baryo, dumaan na rin ako sa'yo. Tama ang ginawa ninyo. Kailangan namin ng isang balya. Sabi ko, kukuha na rin kami ng balya sa kanya. Kung isang balya lang naman, ibibigay naman, siyempre. Balya ng alfalfa? Oo nga. Meron ka ba niyan? Oo, kapag may isa ka na, makakakuha ka ng bungkos. Wala rin ba ang mga kambing dito ngayon? Dinala na ng pastol ang mga kambing. Ginala ba niya sa pasturan? Dinala sila ng pastol sa pastulan. Uy, kumuha ka rin ng baka. Kumuha tayo ng baka, alamin natin kung panghandog o katay ito. Ibebenta mo ba yan? Hindi pa namin binibenta ngayon, kakabili lang din namin yan. Magkano mo doon nakuha, kuya? Magkano to? 100 at 90. Binili namin ng 100 at 90 lira. Hindi, 100 lang. 100. Paano? 100,000, 100,000. Pasensya na. 100,000. Isang taon dyan, yung sabi, tanong kalahati. Ilang taon na ito? Pakalawang guya na sana niya, pero hindi pumayag, kaya naging bawag ang hayop. Baog ba talaga ito? Bawag? Kaya mo pala sinabing panghandog siya. Oo naman, oo. Dahil hindi mo kiluha kanak. Wala. Oo. Wala rin siyang pagkakataong makuha ito. Sinasabi rin ng mga tao sa akin na maglagay daw ako ng baka doon, pero sino ba ang mag-aalaga ng baka, pre? Maawa ka naman. Mag-aalaga ka rin naman. Ba't ka pa Pre, problema yung mga aso, inaatake ako. mas madaling alagaan ng kambing mo kaysa sa iba? Ganun ba ang tingin mo? Siyempre naman, kambing. Siyempre, nandiyan lang naman yung normal. Mas pilyo ang kambing. Siyempre, sobrang pahirap ng mga kambing sa amin. Nakikita naman ng mga tao habang nanonood, di ba kuya? Ngayon, tingnan natin, ipakita natin itong mga balot ng dayami ng alfalfa. Kuya, lagi mo sinasabi sa akin na palaging bigyan ng alfalfa na balot ang mga kambing. Tinanong ng mga tao kung bakit galon. Bakit mo sinasabi yon? Ano ba ang kahalagahan ng balot ng alfalfa para sa mga batang kambing? Kahit sabihin mong para sa mga batang kambing, kahit ibigay mo to, hindi naman nila kakainin ng normal na damo kasama nito. Tatapon lang nila, kalahati mapupunta sa basura, pero karamihan ng alfalfa kinakain pa rin nila. Kinakain ba nila? At saka maasin pa, masarap at malakas talaga. Dahil mataas ang protina, di ba? Ibig ko sabihin, kung ipakakain mo itong damo ngayon, ano bang mangyayari naman? O ipakita mo ito. Mukhang ito yung normal na tuyong bagay. Siguro dayami ito. Oo nga, ano bang meron dito? Wala namang kakaiba. Ang mahalaga, mabusog lang siya. Walang sustansya. Yun lang. Pero iba ang alfalfa, di ba? Kung isipin mo, alfalfa talaga. Oo, pero mahal na rin ang alfalfa ngayon. Kahit mahal mo, wala ka rin magagawa, hindi rin naman libre. Tama ka diyan? Sa kuli, Sinasabi ko lang na sa pera niya, makakabili ka ng dalawa nito. ibig ko sabihin, sa tingin ko, mas practical yun. Pero wala hindi mo naman makita. Wala yun, Yocha. Oo, sa amin sa baryo, wala rin. 25 balya na lang ang natira. Kinain na ng mga nandito yung 25. Tinanong ko rin ang aming kapitan, sabi niya, wala talagang gumagawa niyan dito sa amin. Wala talaga, kuya. Wala nang natira nagtatanim ng lucerne. May lucerne dun sa isang lugar. Ngayon wala na talaga, pero dati doon ako kumuha sa Octular na baryo ng Tiyan. Doon, nagtanim sila sa 100 dun na lupa. Malaki ang benta ng mga tao doon. Tingnan mo rin ang lucerne at reglas, hinahanap ko rin ito mga kaibigan. Kung may gumagawa sa Tsanakale, kailangan mo rin ng regla. Kung meron, bibili tayo ng mga 100 balya.
Kung sino man o may raygrass, kontakin niyo ako sa Instagram. Ang Instagram address ko ay TayFanDimirCITV. Kasi naghahanap din kami nun. Nung 2 taon na ang nakalipas, ako ang nakahanap pero ngayon wala na talaga. Ang ibig kong sabihin, nagtatanim lang ang mga tao ng sapat para sa sarili nilang pangangailangan. Hindi ba? Oo naman. Yung dayami na 2 taon na ang nakalipas, yun ang pinapakain ko ngayon sa mga kambing. Kinakain naman nila. Oo, kakainin nila pero kung may sobra, ibibigay mo. Ngayon, hindi na nagtatanim ang tao para ibenta at kumita. Di ba? Para sa sarili nila nagtatanim. Oo, para sa sarili nila. Para magkanado naman ang kikitain niya bro, dapat marami talaga. Eh, yung itinanim niya para sa sarili niya, paano niya ibibigay sa iyon? Tala, ganyan nga talaga. Ganyan, isang balya. Kung makahanap ka ng tao, baka 2 balya pa. Buti na lang at konti na lang sa atin, kaya nakakaya pa nating alagaan. Oo. Paano mo dadali lahat? Ito ba ang kukulin mo ngayon? Aha, ito. Halika, tutulungan kita. Ililipat natin ito doon. Halika, tutulungan ka namin habang nandito ka. Dahan-dahan lang, kundi pa, usok pa. Sige. Si Tutal nandito na rin tayo kay Tito, tulungan na rin natin siya para matapos ang trabaho niya. anak ko, Anong gagawin mo sa mga ito? Itatabi mo ba para sunugin? hindi naman, ito lang. Para ito sa pagkukumpuni. Umatras ka muna ngayon. Gagawin natin itong parang likod ng timba. Oo. Nagsisimula lang bumagsak ang kisame. Bunok na ba? Oo, papatibayin mo yan. 35 taon nang lumipas. Luma na ano? Papasukin na kaya natin? Sige, papasukin na natin. Hindi ba ito poste ng kuryente? Sige, ilagay mo dyan. Ibabagsak ko sa lupa. Teka, wag mong ihagis. Kapag inihagis mo, baka may maghagis din ng isa. Wala. Ganito na lang, iwan ko na lang dito. Si, Ayos ba? wala naman. Parang ganito ang itsura ng kalansay niya. Tito, kukunin na ba natin yung isa pa? Hindi na, ayos na. Tingnan mo, paano siya bumagsak. Oo, nadulas siya. Nadulas. Bulok ba pala? Ngayon, itataas natin ito at isasabit sa magkabilang gilid, tapos lalagyan ng matibay na bagay sa gitna. Oo, para hindi bumagsak kasi kung hindi, babagsak ang kisame pababa. Kasabay nito, unti-unti na rin, nasisira na rin ang mga kulungan. Gabi ba dumarating ang mga hayop mo? Hindi, dumarating sila ng alaunay medya. Nabawasan ba ang kambing o pareho pa rin ang bilang? Pareho pa rin. Hindi ba nagkaanak ang sayo? Wala ba? Hindi pa panahon, di ba? Wala pa talaga. Tara kuya, tingnan mo rin mga pingo. Sila na yan. Ilalagay ko ang bagahe sa likod. Si Yonsha ay ilalagay din sa bagahe. Maaga na naman tayong pumunta at bumili ng pagkain para sa mga kambing. Ano pa nga bang gagawin mo, kuya? Si Isabel, tingnan mo, pati yung sayo nakatingin din sa kanya. Isos, halika. Tony! Si Tony ba yan? Pakawalan ko ba ito? Halika. Halika, anak. Anak, halika. Halika. Halika, Isabel, halika. Oh. Halika! Pati din. Oh. Sa totoo lang, yung iba namin mga aso, kaya nila sakalin to sa loob ng 1 minuto. Kaya niyo durugin sa 1 minuto. 1 minuto lang, tingnan mo. Sa 1 minuto lang, kaya niyang sakalin. Alin dyan ang mga aso ninyong pastol? 7 o 8 ang milapan nila ngayong linggo. Aba, Talaga? sarili mong aso to. Oo, sarili kong aso. Nakita mo ba may iba pa namin yung mga aso? Babae, di ba to? Babae nga. Kung babae, hindi siya mananagpang. Wala, nakita mo na ba iba pa naming aso? Oh, nakita ko na. Hindi. May iba ka pang hindi nakita, dadaling ko rin sila dito at tingnan natin kung mananagpang sila. Maliit lang to. Tingnan mo muna yung iba ko pang asong lalaki. Tingnan mo kuya. Oo, bumili ako ng durog na barley. Bumili ka ng durog na mais. Tingnan mo, ganito ang lumabas. Ano to? Sabi nila, popcorn daw yan. Sabi ng lalaki, magagamit daw ito. At ganito raw ang hitsura ng durog na mais. Alam mo ba paano ito? Hindi ko talaga alam. Magagamit ba ito para sa mga kambing? Oo naman, magagamit yan syempre, bakit hindi? Isa ang binili natin ito? Tingnan mo, pinisil yan ng lalaki. Hindi ba? Baka nilalagyan niya ng tubig o kung ano pa man, kasama ng mga pulbos niya. Hindi, sabi niya diretso mo raw ibigay. Aba, Diyos ko. Ibibigay mo raw ng direkta. Abang pinipigan niya, baka nilalagyan ng tubig. Hindi ko alam, may beat pulp sila. Sabi niya, masama yan, huwag mong kunin. Tinanong ko tungkol sa durog na asukal na bits. Ibinibigay niya yan sa baka. Ibinibigay ba niya sa baka? Hindi ba sa malaking hayop? Tapos, meron din dito. Pangpalaki ng kordero ang pakain na to. Kumusta naman kaya ang brand na to? Sabi niya, Irish. Maganda ang gerish. Maganda ba? Maganda. May gusto at ayaw rin ng mga kambing, kuya. 4 na beses akong nagpalit ng brand. Hindi rin nila nagustuhan yung huli kong binili. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng brand.
Mahalaga talaga ang mga brand na to sa mga kambing nga. Magugustuhan to para sa 2, 3 o 5 kambing. Pero hindi lang naman kambing ang kumakain nito. Lahat ng manok, bibe at kalapat ay binibigyan ko dito. Pareho lang ang kinakain ng lahat sa amin. Wala nang iba. Wala talaga doon. Dito, kumuha ako ng durog na mais, kumuha ako ng trigo. Maganda. Ilalagay mo dito, kinuha ko na. Ayusin mo lang ng kaunti ng ganito. Dito mo siguro ilalagay ang bale. Kuya, wala pa ngayon. Alisin ko muna ang mga pakain. Pwede ba natin itali? Ganito lang yan. O sige, itali na lang natin. Huwag na natin tanggalin. Lagyan na lang natin ng plastic sa ibabaw niya kung ganun. Sige. Huwag natin siyang ihiga dyan. Ilagay mo na lang siya ng pahaba sa ibabaw ng plastic. Tapos itali natin dito sa mga gilid. Pwede rin yan. Medyo bababa rin ng takip. Sige. Mga Tony, Kuya Isabel. ano bang problema mo? Isabel. Ay grabe, ang taba niya. Naku, kung nakita mo si Isabel, baka ginupitan ka nila ng karit. Tingnan mo, dadalhin pa niya rito si Hector at kung sino-sino. Kailan darating ang mga aso mo, kuya? Sa gabi. Ha? Mga aso ang pastol ba sila? Ito, dalhin mo ng alas 7. Ilan ang meron ka? 2. Wala, hindi naman malaking problema yung isa. Siya lang sumusuporta kapag nangangagat yung isa. Pero yung malaki, Aso ang pastol ba? Anong edad niya? 2. Gusto mo bang dalhin ko ang isa sa mga aso ko? Dalhin mo. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Dalhin mo na talaga. Narinig niyo yon mga kaibigan. Punan mo ng litrato si Suban at ipakita sa tao. Matibay. Matapa. Matibay na aso, ha? Siyempre matibay pare. Mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang dapat kong dalhin? Isulat nyo, si Hector ang nasa isip ko. Si Hector ang iniisip kong dalhin. Ano masasabi nyo? Mga 100 kilo ang hayop namin. Aso? Ano yung kuya? Na 100 kilo? Makikita mo. Malak mo ba? Ano ba yung malapri? Yung may malaking ulo. Putor ba ang tinga niya? Mapulang-mapula ang mga mata. Putol. Hindi pa rin namin nakita ang aso. Kaya na-curious ako kung anong itsura niya. Dadalhin ko siya minsan. Dalhin mo na, sige na. Dalhin ko rin ba ang babae kasama niya? Huwag mong dalhin ng babae, wala siyang gagawin sa babae. Sabi mo kasi, atake ng isa mo pang babae, di ba? Oo, lulukoy niya yun. Kalimutan mo na siya. Grabe, promise, curious talaga ako sa aso. Ano itsura nun? Makikita mo rin, pag nakita mo na, Promise, dadalhin ko talaga. sa totoo lang, meron akong gamit niya nun. Pero nung bata pa siya, 1 taong gulang pa lang siya. Kung gusto niyo yung video, i-comment nyo para dalhin ko dito. Meron ba kayong matibay na tuta? Yung asong pastol? Wala kaming babae, kuya. Wala bang babae? Sa totoo lang, may babae ako. Umabot ng mga 90 cm ang taas ng babae ko. Sobrang laki. Tumayo ka, mas mataas pa yan sa'yo. Asong pastor. Asong pastol ng Anatolia. 90 cm kapag nakatayo ng tuwid. Ganito kalaki ang ulo, oh. Talagang ganito rin ito, pati ito. Pag maganda ang lalaking aso mo, ipaparos natin ang babae mo sa kanya. Ibig sabihin, sobrang kakaibang bagay ito. Kunin natin, kuya, yung bale. Siyempre. Hindi ba maganda ang mga pakain natin? Lagyan lang natin ng plastic sa ibabaw niyan. Sa tingin mo, may iba pa ba tayo pwedeng idagdag, kuya? Wala na talaga, kuya. Sobra-sobra mo naman ginagawa ang nararapat, ikaw na talaga. Ang mga kambing namin, sobrang lumaki natin mo na lang. Hindi naman, grabe ka naman. Ano ba to? Diyos ko naman. Malulugi ka sa ganyan. Oo nga, hindi naman ganun kalala. Sige, kain na ng kain. Ipakikilala ko si Isabel sa Bacalica. Hindi siya pinansin ni Isabel, mga kaibigan. Saray na siya sa'yo, kuya. Dalhin mo na. Dalhin mo to sa tuba para sumunod siya. Totoo, sanay na agad si Isabel. May dugong aso ng pastol si Isabel. Hindi ka nila nilalakad, pero ako buong araw kitang nilalakad. Ang laki nitong bagay, wala man lang bang plastic. Kailangan pa ba ng plastic, kuya? Sa ibabaw ng mga sako naman babagsak. Tingnan mo nga yung berdeng yon. Ay, nandito. Sandali, mukhang maliit yata yun. Sinasabi mo yung panangga sa araw. Ay malaki yon, Ismail. Ayos lang, baka matakpan mo naman. Kunin mo to, ilagay mo. Paano naman yun? Tingnan mo yung maliit. Sige, pwede na yan. Sapat na to. Mas maganda yan. Ilagay mo na lang yan. Tayo. Sige. Bubuksan ko ito. Oo, buksan mo yan. Mayroon kang isang may sakit na kambing noon. Patay na ba yun o buhay pa, kuya? Dito mo siya iniwan noon, mag-isa lang. Oo, yung nag-iisa. O iniwalay mo siya dahil may sakit. Alam mo ba nangyari sa kanya? Anong nangyari? Isang gabi, dumating sila mula Bergama at humingi ng 10 kambing na ibebenta na. Pero hindi nila nailagay sa sasakyan. Bakit? Kuya, sabi niya, kung ganun, may sakit naman itong isa. May isa pa na malaki, kulay dilaw. Sabi niya, kunin natin itong dalawa sa halagang 10,000 lira. Sabi ko, sige, kunin mo, gamitin mo ng maayos. Pagkatapos, kinuha nilang dalawa, nilagay nila sa bagaing compartment at umalis sila. Yung iba pa sana, dadalhin din nila, pero hindi na sila bumalik. Tumawag siya kamakailan, sabi niya, darating ang kaibigan natin. Darating daw sila. Sabi ko, sa totoo lang, huwag na silang pumunta. Sabi ko, buntis na yung mga hayop, kawawa naman. Ayun, ganun na lang. Naintindihan ko, binanta mo yun.
Ikot mo to ng ganito. Ito ba? Uy, dahan-dahan lang. Tigil! Huwag ilagay ang lubid sa damo kung hindi ka komportable. Ito ang gitna. Konting ikot. Wala bang tali ito? Sa'yo na ngayon ang mga yun. Ha, hilain mo. Ala. Hilay mo! Parang natatakot na tayo hawakan ito ngayon. Sige, tara na. Sandali lang. Hawakan ko muna ng ganito, ha? Tingnan mo. Unan ng kamera ng ganito. Tingnan niyo. Ito ang bale ng alfalfa, mga kaibigan. Ito ang pinakamataas na kalidad na bale. Ang mga hayop. Pinaka-utility mo. Oh, Pinakamataas sa protira. tama. Gaano katagal abot sa atin ang isang bale nito sa ngayon? Kung magbibigay ka ng 3 kilo bawat araw, abot ito ng 10 araw. Yung sinasabi mo 3 kilo, ganito ba yun? Ibig sabihin, isang pindot lang, sapat na yun. Ah, sige. Isang pindot lang. Gusto rin ito ng baka. Naamoy niya. Gusto niya rin. Hindi ito masyadong nakakabuti sa baka, maasim kasi ito. Nakakadere ba sila? Oo, nakakadiyaryo nga. Oo. Ay, Tatya, nagpakidala naman po nagtali pala sa amin. Sige. Ito ang pagkain ng kambing na nakita ninyo. Pakikuhaan si Isabel. Isabel, nagustuhan mo ba yung babae? O ganda? Uli, halika. Tingnan mo si Isabel. Nagsiyasilo siya kapag may ibang asong minahal para nawawala ang kanuluan niya. Ngayon, natapos na namin ang pamimili namin. Dahan-dahan na kami pupunta sa bukidin. Mamaya, pagsasamahin natin yun sa bukid at ipakakain sa mga bata, ayos ba? Kuya, salamat. Isang araw, ikaw naman ang pumunta, magtsaa o magkape tayo. Abala lang talaga kami sa trabaho, pero gusto ko rin mamasyal at pumunta. Lagi kitang hinihintay, kuya. Welcome ka palagi. Siyempre naman, kuya, sana nga. Kaibigan, napakalaking kamalasan na nangyari. Muntik na akong mamatay. Nasa kaliwang linya ako, nagmamaneo. May kakalating oras na ako nandito, sinusubukan ayusin ito. Halika, ipapakita ko sa iyo ang gulong. Mag-ingat ka rin sa kalsada, lumapit ka ng kaunti. Sumabog ang gulong habang umaandar ako, nagkadurug-durug talaga. Sinasabi ko sa iyo, muntik na talaga ako mamatay. Nasa tabi ko pa yung truck sa kanan. Pumutok ang gulong, hindi ko alam gagawin ko. Mabuti na lang, walang sasakyan sa likod ng truck. Kung hindi, ewan ko. Napakasama sana ng kalalabasan. Seryoso, sobrang nag-alala ako, sobrang natakot ako. Naintindihan niyo ba? Salamat sa Diyos, ayos na kami. Sinubukan ko palitan ng gulong. Itinaas ko na yung kotse pero putput at kalawangin na yung mga turnilyo kaya hindi na umiikot. Paulit-ulit kong sinubukan ng kalahating oras, halos maubos lakas ko kakapawis. Hindi umiikot, kaya tumawag ako ng tagapalit ng gulong at hinihintay ko siya ngayon. Buti na lang may naserbang gulong, siya na magpapalit. Inilabas ko na ang mga pakain at inilagay dito. Para mga 50 hanggang 70 kilo doon. Sige, sabihin na natin ito ay 20 o 30 kilo pa. Mga 120 hanggang 130 kilo lahat. Hindi ko talaga maintindihan kung paano sumabog yung gulong, mga kaibigan. Ibig sabihin, may 130 kilo sa trunk eh. Sige, sabihin na natin umabot ng 150 kilo. Pare, ako mismo ay 130 kilo na. Ibig sabihin, kung ako sumakay sa trunk, pwede na akong umalis. Puputok na ba ang gulong? Tingnan mo naman ang itsura nito, oh. Talagang totoo, pare. Alam mo ba, yung gulong na yan, bago pa yan, 1.5 hanggang 2 milyon ang halaga. Huwag na lang bumiyahe. Yung gulong na yan, 1.5 hanggang 2 milyon din ang halaga. Sige mga kaibigan, hintayin na lang natin dumating ang tao. Papalitan niya ang gulong at ilalagay ang reserba dahil sira na talaga. Salamat na lang at iniligtas tayo ng Diyos. Mukhang may bagigay pala tayong gawang gawa. Para sa kabutihan ng ating mga anak. Salamat sa Diyos at iniligtas niya tayo mga kaibigan. Hindi natin alam saan galing ang problema. Masasabi nating nawala na ang malas. Ngayon, hinihintay ko ang tagapag-ayos ng gulong. Sabi niya, darating siya sa loob ng kalahating oras. Ayusin niya muna ang gulong. Dito na rin natin tatapusin ang video natin ngayon. Wala tayong magagawa, tara na, umalis na tayo. Ang daming sasakyan na dumarating, huwag na natin ilagay sa panganib ang sarili natin. Ibinaba ko na lahat ng pakain sa ibaba. Maghintay na lang tayo, huwag nating isugar ang sarili natin. Pasensya kung may nagawa akong mali. Salamat sa Diyos at ligtas tayo mga kaibigan. Mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.